Hey guys, what is up? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang hostile alien race na nangwawasak ng mga planeta upang kunin ang mga likas na yaman dito. Tinatawag sila na Harvesters dahil nililibot nila ang buong galaxy upang anihin ang mga material na kailangan nila sa pagpapaunlad ng kanilang colony. Ang mga Harvesters ay na-featured sa 1996 sci-fi movie na Independence Day at sa sequel nito na Independence Day Resurgence. Sakay sa mga dambuhalang spacecraft at dala ang isang buong colony sa pamumuno ng isang Harvester Queen na gagawa ng mga Harvester na makapag-travel ng napakalayong distansya sa kalawakan gamit ang kanilang mas advanced na technology. Ang Harvester Queen ay isang dambuhalang alien na higit na mas malaki kumpara sa isang tao. Ito ang nagsisilbing pinuno at utak sa isang Harvester colony at nakokontrol ang buong colony gamit ang telepathy. Matatagpuan ang Harvester Queen sa mothership na siyang pinakamalaki at pangunahing sasakyan ng mga Harvesters. Taong 1947, nagpadala ng scout spacecraft ang mga Harvester sa Earth upang suriin ang planeta. Tagumpay ito sa misyon ngunit bumagsak ang spacecraft sa Roswell, New Mexico. Dito unang nadiskubre ng US na may mga aliens na umaaligid sa kalawakan, ngunit isinikreto nila ang insidenteng ito. Taong 1986, isang crop duster pilot na nagngangalang Russell Case ang kinidnap ng mga Harvester upang pag-aralan ang biology ng mga tao bilang paghahanda sa nalalapit nilang pag-atake. Nagawa ni Russell na makatakas sa kamay ng mga Harvesters, ngunit walang sino man ang naniwala sa kanya nung siya'y magsumbong. Did something happen to you, Russ? Oh yeah, he was kidnapped by aliens, did all kind of experiments on him and such. Tell him about it, Russ. When they took you up in their spaceship, did they do any sexual things to you? Oh, you reckon? Taong 1996, nilunsad ng mga Harvesters ang unang pag-atake sa Earth gamit ang maliliit ngunit higanti pa ring mga spaceship na kung tawagin ay City Destroyers. Nung una, inakala ng ibang tao na mababait ang mga aliens na sakay ng dambuhalang UFO, ngunit nagkamali sila ng inakala. Nung magumpisa nang magkagulo ay nagpadala ng mga jet fighters ang mga tao upang wasakin ang isang city destroyer. Ngunit dito nila napag-alaman na ang mga aliens ay gumagamit ng protective force field o shield kung kaya ni hindi man lang nila ito magasgasan. Night 1, Fox 3! Fox 3! 7 Fox 3! Night 1, switching to sidewinders, moving in. 3, left 50, Nights, reference 120. Lead lock, good tool, Fox 2. Night 7, Fox 2. Come on. Ang mas ikinagulat pa nila ay naglabas din ang malaking UFO ng mas maliliit pang mga fighter crafts na kung tawagin ay attackers. Ang mga attackers ay kasing bilis lumipad ng mga jet fighters at gumagamit ang mga ito ng mas advanced na plasma gun. Napag-alaman din nila na maging ang mga ito ay mayroon ding ginagamit na shield kung kaya na-wipe out ang buong squadron ng mga jet fighters. Dropping like flies. Alright, get them out of there. Abort mission right away. You copy. Position. Squadron leader, do you read? Abort my... This is... Get them out of there! Nung wala nang maisip na ibang paraan ang mga tao ay napilitan na silang gamitin ang isang nuclear missile para wasakin sana ang malaking UFO. Ngunit maging ang nuclear missile ay walang nagawa laban sa shield nito.
Birds away. Impact. 2, 1. Oh, yeah! It's a hit! Roger that. We're looking for confirmation. Has the target been destroyed? Negative. Target remains. I repeat, target remains. Lingid sa kaalaman ng marami, may isang fighter pilot na nakasurvive nung bumagsak ang kanyang fighter jet at nagawa din niyang mapabagsak ang isang attacker craft. Dinala ng pilot na ito ang isang harvester na nakita niya sa loob ng attacker craft papunta sa Area 51 kung saan nandoon din ang spacecraft at ang mga sakay nito na bumagsak sa Roswell noong 1947. Dito ay namangha ang isang scientist dahil napag-alaman nila na buo pa ang alien na dinala ng pilot. Ngunit nung subukan nila itong i-dissect upang pag-aralan, bigla itong gumalaw at inatake silang lahat. Right along the ridge. Microprobe thingamajig goes right good. Alright, now spread it very gently. Let me get in. Alright, okay. Now comes the really icky part. Disgusting. Look at it. Nung dumating ang presidente ng US upang tignan ang alien ay dito na nila unang beses nakausap ang isang harvester. Ang mga harvester pilots ay ang nagsisilbing mga pangunahing sundalo ng buong colony. Mas maliliit lamang sila at mas mahihina kumpara sa isang normal na tao. Ngunit dahil sa suot nila na isang klase ng biomechanical suit na siyang nagsisilbing extension ng kanilang katawan, nagagawa nilang tumindig ng mas malaki pa kaysa tao. Gamit ang mga biosuit na ito, madali lamang para sa isang harvester na i-dismantle ang isang tao. Ang mga harvesters ay walang kakayahang makapagsalita, ngunit nagagawa nilang makipag-communicate gamit ang isang nilalang gagaya ng tao na parang isang puppet. If we can negotiate a truce, we can find a way to coexist. Can there be a peace between us? What is it you want us to do? Nagagawa din ng mga harvester na gumamit ng telepathy, kung kaya may kakayahan silang kumonekta sa isip ng isa't isa at maging sa mga tao. Sa sequel na Independence Day Resurgence ay muling inatake ng mga harvesters ang Earth gamit ang mas malaking mothership na naglanding mismo sa Earth. Dito ay nagpakita mismo ang isa sa mga Harvester Queen na siyang nanguna sa pag-atake sa mga tao. Makikita dito kung gaano kalaki ang isang Harvester Queen na gumagamit din ng sarili niyang biomechanical suit. May sarili din itong shield kung kaya sobrang hirap nitong pabagsakin.
Nagagawa din ito na kontrolin ang ibang mga attacker craft, kung kaya nung nagawa ng mga tao na mapabagsak ang Harvester Queen ay tuluyan na ring bumagsak ang iba pang mga attacker craft. Everybody, we got one shot at this. Let's make it count. Fire! 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 Makikita rin dito na nung natalo ng mga tao ang Harvester Queen ay otomatikong umalis ang higanting mothership na naglanding sa Earth. Ito ay sa kadahilanang hindi lamang iisa kundi meron pang ibang mga Harvester Queen na may sari-sarili ding colony ang nakakalat sa iba't ibang parte ng galaxy. Pinaniniwalaan na kaya umalis ang higanting mothership sa Earth ay dahil tinawag ito ng iba pang Harvester Queen. Kung kaya naman, masasabi natin na pansamantala lamang ang nakamit na kapayapaan ng mga tao sa kamay ng mga harvesters. Well guys, I hope nagustuhan nyo ang video natin ngayon. Ano ang masasabi nyo tungkol sa mga harvesters na na-featured sa sci-fi movie na Independence Day at sa sequel nito na Independence Day Resurgence? Huwag sanang kalimutan na i-hit ang like and subscribe button para mas updated pa kayo sa mga bago nating uploads. Hanggang sa muli, thanks for stopping by.